tayong makiisa sa pagdiriwang at ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng ating mapagmahal at mahabaging Diyos Ama. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nung mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itananong naman ni Abram, "Panginoon aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapate at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa, maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakakatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay ng mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipa ng Panginoon kay Abram, wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag mong silisanan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, aming patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati, tulad ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya
sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nagningning ang kanyang kasuotan at naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-uusapan nilang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. At pakibati po ang inyong mga katabi, magandang buhay sa inyong lahat. Pakitanong po ang inyong mga katabi, editor ka ba? Kapag sinabi nating editor, ang trabaho po nito is to make changes for good, for better, and for the best
Sila yung gumagawa ng mga pagbabago sa isang partikular na bagay para mas maging maganda ang presentation. Halimbawa, sa mga movies na napapanood natin sa Netflix o kung saan man, ito pong mga movies na ito, bago po ito ipalabas, ito po'y ine-edit ng movie editor bago siya palabasin para kasi maging maganda yung presentation, yung mga effects, yung mga sounds na gagamitin para maging effective, lalong higit sa mga nanonood, para mas maging kaakit-akit. Yun ho yung trabaho ng editor. Kung tayo po ay mahilig magbasa ng mga libro o di kaya ng balita sa newspaper, meron tayong tinatawag na mga news editor. Sila yung nag-e-edit ng content para mas maging maayos, mas maging maliwanag at akma yung kanilang isinusulat na naayon sa panahon. News editor. At marami pang iba't ibang klase ng tao na ang kanilang gawain ay baguhin for the best, for the good, and for the better ang naayon sa kanilang misyon o kaya trabaho. Editor. Pagbabago. Mga kapatid, ngayon po sa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma, napakinggan po natin ang kwento ng pagbabagong anyo ni Jesus. At ang pagbabagong anyo ni Jesus doon sa Mount Tabor ay nagpapaalala sa atin at pinatutunayan ng tagpong ito na si Jesus ay hindi lamang totoong tao, siya din ay totoong Diyos. At ano yung mga palatandaan na meron sa mabuting balita na nagsasabi na si Jesus ay tunay na Diyos? 3 palatandaan. Una, yung liwanag. Napakinggan natin, yung mukha ni Jesus nagliwanag, nagningning. Gayon din yung kanyang kasuotan, nagningning, nagliwanag, puting-puti. At ang sabi po ng mga dalubhasa sa kasulatan, walang anumang bagay sa mundong ito ang makakapagpaputi ng ganong katindi sapagkat ang liwanag na nanggaling kay Jesus ay nagmumula lamang sa Diyos. Ibig sabihin ho nito, halimbawa yung damit ninyong puti, nilabhan ninyo. Kahit anong klase ng sabon ang gamitin ninyo, Tide, Ariel, Pride, o kung ano man ang klase ng sabon, hindi magiging kasing puti ng damit na inilalarawan kay Jesus sa mabuting balita, yung damit na meron tayo. Kasi yung liwanag, yung ningning, yun ay nagmumula lamang sa Diyos. At ang liwanag na ito ay nagpapatunay na si Jesus ay totoong Diyos. Pangalawang palatandaan, yung pong mga tauhan na nagmula sa Old Testaments. Sina Moises at si Elias. Alam natin na kay Moises ipinagkatiwala ng Diyos ang mga batas, lalong higit ang 10 utos. Pero yung kausap ni Moises, walang iba kundi si Jesus ay ang kaganapan ng mga utos ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos. Alam natin, si Elias ay isang propeta, pero ang lahat ng mga nasusulat, ang lahat ng ipinahayag ng mga propeta, ang kausap ni Elias, si Jesus, ang kaganapan ng lahat ng propesiya na meron sa lumang tipan. Kaya nga yung presensya ng dalawang tauhang ito, ni Moises at ni Elias, ay nagpapatunay din na si Jesus na kanilang kausap ay walang iba kundi totoong Diyos. Pangatlong palatandaan, yung pong tinig na nagmula sa alapaap, na nagmula sa langit. Ano yung sabi ng tinig? Ito ang minamahal kong anak, siya ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. At ang tinig na ito ay ang tinig ng Diyos Ama. At ang kanyang sinasabi, itong si Jesus ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng tinig, pinatutunayan din na si Jesus ay tunay na Diyos. Kaya nga hindi lamang siya totoong tao, siya din ay totoong Diyos. At sa tagpong ito, ng pagbabagong anyo ni Jesus, inaanyayahan ng bawat mananampalataya na kung si Jesus nagbagong anyo, tayo'y inaanyayahan na magkaroon din ng pagbabago sa ating buhay. Pero anong klaseng pagbabago ang inaasahan ng Diyos sa atin? Kasi merong 2 klase ng pagbabago. Una, yung pong tinatawag nating
physical transformation. Ano ho kapag sinabing physical transformation? Ito po yung mga panlabas na pagbabago. Halimbawa, nagpagupit ka, may nabago sa'yo. Physical transformation. Nagpa-makeup ka, halatang halata, may nagbago sa'yo. Physical transformation. Yung mukha mo, puno ng tagihawat, pinatanggal mo yung tagihawat, physical transformation. Kung sa sasakyan, pinaayos mo yung makina, ang tawag po doon, overhaul. Transformation din ho iyon. Sa bahay, kapag meron tayong pinabago sa ating tahanan, renovation, physical transformation. At madalas sa buhay natin, ito yung laging nangyayari. Meron tayong laging binabago, madalas appearance. Hindi naman ho masama na baguhin yung appearances natin. Ang sabi nga ni Jesus sa ibang bahagi ng mabuting balita, lalo na kapag ka mag-aayuno, ang sabi ni Jesus, kapag kayo'y mag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot. Ayusin ninyo ang inyong buhok para hindi mahalata na kayo'y nag-aayuno. Ibig sabihin, yung physical appearance natin na maging maayos, presentable, okay din ito sa Diyos. Yun nga lamang, baka doon na lang tayo nakafocus. Kasi meron pang isang klase ng pagbabago na inaasahan sa atin ang Diyos. Ano po ito? Pakisabi nga po, metanoia. Ulitin po, lakas-lakas naman, metanoia. Ano ba ito kapag sinabing metanoia? Ito po ay Latin word nang ibig sabihin change of heart. Pagbabago ng kalooban. Pagbabalik loob sa Diyos. At ito yung inaasahan ng Diyos sa ating lahat. Paano magkakaroon nung tinatawag nating metanoia? Paano magkakaroon nung tinatawag nating pagbabagong buhay? Dalawang mahalagang bagay ayon po sa ating mga pagbasa. Una, pakisabi po sa inyong mga katabi, huwag mong sayangin. Ang Diyos ay nag-i-initiate. Binibigyan tayo ng pagkakataon para mangyari yung inaasahan ng Diyos na pagbabagong buhay. Yung pong conversion, yung metanoia, actually, it is God's initiated. Ang Diyos mismo ang nag-i-initiate nito dahil gusto niya na lahat tayo magbagong buhay. Gusto niya lahat tayo makasama sa kanyang kaharian. Kaya wag nating sayangin yung mga pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin para tayo magkaroon ng pagbabagong buhay. Ang tawag po dito, life-changing moments. Life-changing experiences. Ito ho yung naranasan ni Abraham sa unang pagbasa. Kilala natin si Abraham bilang father of all nations. Pero alam din natin ang kwento ng kanyang buhay na bago siya kinilala na father of all nations, siya'y matanda na at yung kanyang asawa ay baog pa. Tinanggap na ni Abraham at ng kanyang asawang si Sarah na kailanman hindi na sila magkakaroon ng anak. Pero pumasok ang Diyos sa kanilang buhay. Nag-initiate ang Diyos, nag-offer ang Diyos na magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. At ito yung napakinggan natin sa unang pagbasa. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, yung dami ng bituin na nakikita mo sa kalawakan, magiging ganyang kadami din ng iyong anak. Yung mga buhangin sa karagatan, magiging ganyang karami din ng iyong mga anak. Hindi sinayang ni Abraham yung pagkakataon na yon para magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay at matupad yung kanyang inaasam na magkaroon siya ng anak. Naging open siya. Hindi niya sinayang yung pagkakataon, kaya naman siya'y biniyayaan, hindi lang ng isang anak, kundi ng napakaraming anak. Huwag mong sayangin ang binibigay ng Diyos na mga life-changing moments sa buhay mo. Ang dami-dami niyan. Parang yung isang lalaki, siya po'y nakasakay sa bus. Tahimik siyang nagbabiyahe dahil malayo yung kanilang pupuntahan. Pero habang nagbabiyahe siya, yung katabi nila, doon sa kabilang part, ang ingay-ingay nung anak. Ang sabi nung anak, Daddy, tingnan mo, ang ganda-ganda nung bundok. Nakakatuwa, asul na asul, ang ganda-ganda. Tapos maya-maya pa sumaga ulit yung doon sa kabila, ang sabi, Daddy, tingnan mo, may ibon, astig, nakakalipad. Tapos yung lalaking nananahimik, tumingin siya doon sa maingay.
tiningnan niya, ang nasa isip niya, mukha namang 30 years old na yon. Parang may tama yata. Kasi 30 years old, tapos ang ingay-ingay dun sa sasakyan, bukod tanging maingay. Pero yung tatay, nananahimik lang tumatawa. Then, maya-maya pa, bigla ulit sumigaw. Daddy, tingnan mo yung langit. Yung mga ulap, sinusundan tayo, astig. Hindi na nakatiis yung lalaki. At ang sabi niya dun sa tatay, mawalang galang na ho, siguro ho yung anak nyo, kinakailangan ninyong dalhin sa doktor para matingnan. Then ang sabi nung tatay, nagawa ko na yung sinasabi mo, nadala ko na siya sa doktor, natingnan na siya ng doktor. Then narinig nung anak, yung comment nung nasa kabila at ang sabi nung anak, tama yung daddy ko, nadala niya na ako sa doktor, natingnan niya napatingnan niya na ako sa doktor. Pasensya na ho kung ganito yung asal ko, kasi ho, since birth, ipinanganak po ako ng bulag, ngayon lamang po ako nakakita. Kaya ngayon ko lang po na-appreciate yung ganda ng paligid, yung ganda ng mundo. Natulala yung nagreklamo, then na-realize niya, hindi pala sa lahat ng pagkakataon, kinakailangan mong magbigay ng comment sa ibang tao dahil ang bawat tao may kanya-kanyang kwento sa buhay na pinagdadaanan. Life-changing moment. Maraming ibinibigay ang Diyos sa atin para baguhin tayo. Laging nag-o-offer ang Diyos ng life-changing moment sa bawat isa sa atin. Huwag nating sayangin, huwag nating palampasin. Para yung isang US military, nabigyan siya ng pagkakataon na matapos ang napakahabang panahon, makapagbakasyon siya sa Amerika, makasama ang kanyang pamilya. Siya po ay naka-assign sa Paris. Then, bago po siya magbakasyon, ang sabi niya, gusto kong uwian ng napakagandang regalo mula dito sa Paris, ang aking pamilya. Kaya isang gabi, siya po ay namasyal, nag-ikot siya doon sa Paris, tumitingin siya doon sa mga store, sa mga tindahan. Then, pagpasok niya sa isang tindahan, humanga siya sa isang frame na nailaw. Kasi doon sa frame na nailaw, yung depiction ng frame ay pamilya. Hindi naman Holy Family, pero isang larawan ng isang pamilya na kung saan nakita niya yung kanyang sariling pamilya. Kaya sabi niya, ito yung pinakamaganda na pwede kong irigalo sa aking mag-ina. Ito yung ibibigay ko sa kanila. Then tinanong niya yung may-ari ng store, magkano po itong frame na ito na nagbibigay po ng liwanag? At ang sabi ng may-ari ng store, $5,000. $5,000. Hindi ho pesos dollar. Magkano ho yun sa peso? Wag na ho natin pag-usapan, mahihirapan lang tayo. Sabi niya, ang mahal naman. Pero sabi niya, kaya lang ayoko sayangin tong pagkakataon para makapagregalo ako sa aking pamilya. Anyway, kahit mahal siya dahil gusto kong regaluhan ng aking mga mahal sa buhay, bibilhin ko ang frame na ito na nagbibigay ng napakagandang liwanag at ipinapakitang larawan ng isang pamilya. Minsan ganito din sa buhay natin. We need to sacrifice something para may mabago sa buhay natin. Huwag nating palampasin yung mga life-changing moment na ibinibigay ng Diyos para magkaroon tayo ng pagbabago ng kalooban. Dahil kapag ninais ng Diyos na magbago tayo, ang kahantungan nito ay ang kanyang kaharian sa langit. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya muli pakisabi po sa inyong mga katabi, huwag mong sayangin. Pangalawa, ano po yung gagawin natin para magkaroon ng metanoia, pagbabagong kalooban sa ating puso na inaasahan ng Diyos? Pakisabi po sa inyong mga katabi, pray pa more. Napakahalaga na tayo ay magdadasal. Si Jesus sa mabuting balita, bago siya nagbagong anyo, ang linaw-linaw ng sinabi doon, siya'y umakyat sa isang bundok para manalangin. At sa kalagitnaan ng kanyang pananalangin, doon nangyari yung transfiguration event.
sa pananalangin ng tao, doon din nangyayari ang malaking pagbabago sa buhay natin. Tandaan niyo po ito, sa pagdarasal natin, kailanman hindi natin mababago ang isipan ng Diyos. Pero yung panalangin may kapangyarihan na kayang baguhin ng panalangin ang taong nagdadasal para mas maging mabuting tao siya. Minsan ho, habang tayo'y nagdadasal, minsan ang pinagdadasal natin sa Diyos, tanggalin na yung mga pahirap sa buhay natin eh. Kasi, totoo naman o hindi, totoo naman na ngayong pandemya, ang dami-daming nagpahirap sa atin. Ang hirap sa mga magulang na mag-alaga ng isang anak na mayat-maya labas-pasok sa ospital kasi ang dami-daming sakit. Ang hirap sa isang tatay na lagi nang nag-o-overtime sa trabaho, pero pagdating ng sweldo, kulang at kulang pa din ang kanyang sweldo para sa kanilang pangangailangan sa buhay. Ang hirap sa isang nanay na ginagawa niya na ang lahat para turuan ang kanyang anak, para maging mabuting taong kanyang anak, para matuto sa module at online class ang kanyang anak, pero yung kanyang anak parang hindi nakikinig. Ang hirap-hirap sa isang nanay sa gantong sitwasyon. At minsan nga, pinagdadasal natin, lalo na kapag ka na-chismis tayo, Lord, tanggalin mo na po itong mga pahirap sa buhay ko. Pero tandaan niyo po ito, kapag hindi tinatanggal ng Diyos ang mga nagpapahirap sa buhay mo, pinalalakas ka ng Diyos. Pinalalakas ka ng Diyos sa mga pagkakataon na hindi niya tinatanggal ang lahat na nagiging dahilan kung bakit ka nahihirapan. At actually, ito yung karanasan nung tatlong alagad ni Jesus, si Pedro, Santiago at Juan. Lahat itong mga alagad ni Jesus, lahat po sila na-disappoint na. Lahat sila frustrated na, lalo na si Pedro. Bakit ho? Bago sila umakyat ng bundok, etong si Pedro pinagsabihan ni Jesus, lumayo ka Satanas, sapagkat ang nasa isip mo hindi naayon sa Ama, kundi ayon lamang sa isip ng tao. Sigurado nasaktan doon si Pedro sa sinabi ni Jesus. Kaya frustrated siya. At alam din ni Jesus na pagkatapos niya doon sa bundok na yon, pagbaba na nila ng Mount Tabor, papasok na siya sa Jerusalem. Maghihirap na siya, magpapasa na siya ng krus, magbabata na siya ng maraming hirap at doon mamamatay. Alam niya na kapag ka nangyari yon, yung kanyang mga alagad, pwedeng mawala ng pag-asa, pwedeng mawala ng pananampalataya, pwedeng masiraan ng loob. Kaya nga ipinaranas ni Jesus yung transfiguration event para yung mga alagad magkaroon ng pag-asa at manatili yung kanilang pananampalataya. Kasi yung pong transfiguration event is actually a foretaste of what heaven is. Yung nakita nilang katawan ni Jesus, yung glorified body, ito yung katawan ni Jesus kapag ka siya'y muling nabuhay na. Ito yung dakilang katawan ni Jesus pag siya'y naghahari na sa kanyang kaharian. So pinakita yun ni Jesus sa mga alagad para taniman ng pag-asa at pananampalataya yung mga alagad. Para pag dumating na yung paghihirap, merong tatayong tatlong alagad na magsasabi dun sa iba, manatili tayong umaasa sa Kanya kasi nakita na namin ang Kanyang kadakilaan. Nararanasan yun ng tao kapag siya'y nagdadasal. Kailan ba nawawala yung pag-asa natin? Kailan ba humihina yung pananampalataya natin? Kailan ba tayo nasisiraan ng loob? Di ba sa mga pagkakataon na pakiramdam natin na parang ang daya-daya ng buhay na ito? Ginagawa mo ang lahat para maging mabuting tao, then merong isang tao na lalabas na lamang para siraan ka. Parang ang daya-daya ng buhay na ito. Tumutulong ka na sa iyong kapwa, nagbibigay ka na, halos mawalan ka na, kabibigay sa kanila, then sasabihan ka pa, saan kaya niya kinukuha yung mga itinutulong niya? Parang ang daya-daya ng buhay na ito, pagka ganun yung karanasan natin, minsan bumibigay tayo, minsan umaayaw tayo. Parang yung US military, pag uwi niya dun sa Amerika, daladala niya yung kanyang regalo na binili, yung frame na nailaw, ang ginawa niya, gusto niyang supresahin yung kanyang mag-ina. So, inilagay niya sa kanyang dibdib, then nagsuot siya ng jacket.
Then pagdating niya, tuwang-tuwa yung kanyang mag-ina. Then naganda sila ng pagkain. Pagdating nung gabi, habang nakabukas yung ilaw nila, ang sabi ng US military, pakipatay naman yung ilaw, meron akong supresa para sa inyo. Then pinatay yung ilaw, hinubad ng US military yung kanyang jacket. Umaasa siya na magniningning yung frame na binili niya. Pero paghubad niya ng jacket, walang nangyari. Totally black. Walang ilaw. Hindi niya nakita yung family na nakita niya dun sa tindahan. At ang sabi niya, bakit ganun? Dapat nailaw to. Ito yung sinabi nung nagtitinda, na pagdating nung gabi, nailaw to. Pero bakit parang nadaya ako? Then galit na galit siya at sabi niya, kailanman hindi na ako magpapa-assign sa bansa na yan kasi ganun pala ang turing nila sa ibang tao, pwedeng dayain. Minsan kapag ganito yung karanasan natin na parang dinadaya tayo, umaayaw tayo. Pero sa ganitong pagkakataon ng buhay natin, magdasal tayo para maranasan natin na may Diyos na tapat sa atin, may Diyos na kumakalingas sa atin, may Diyos na nagmamahal sa atin, na handang baguhin ang buhay natin para makapasok tayo sa Kanyang kaharian. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya muli, pakisabi po sa inyong mga katabi, pray pa more. Mga kapatid, dalawang mahalagang bagay para magkaroon tayo ng metanoia. Napakahalaga na wag nating palampasin yung mga pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin, yung mga life-changing moments para magbagong buhay tayo. Wag nating palampasin yung mga pagkakataon na may panahon tayo sa pananalangin, bagkus dagdagan pa nga natin. Dahil sa pananalangin, kayang-kaya tayong baguhin ng Diyos para mapalapit tayo sa Kanyang kaharian, para matikman natin, at hindi nga lang matikman, kundi matamasa natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa langit. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kinabukasan ho, nakita nung asawa ng US military yung frame. At ang sabi niya, bakit kaya yung aking asawang sundalo'y galit na galit kagabi nung hindi ito umilaw? Ano bang meron sa frame na ito? At galit na galit siya. Then tiningnan niya maigi yung frame. Nung naitalikod niya yung frame, may nakita siyang salita, French word. Pero hindi niya maintindihan kasi French. Ang ginawa niya, pinicturan niya, then ipinost niya sa social media. At ang sabi niya, meron kayang pwedeng magpaliwanag nito sa akin? Anong ibig sabihin nito? Then one of her friends nag-message sa kanya at sinabi sa kanya na yung salita ay isang instruction na kinakailangan niyang gawin para lumabas kung ano yung meron doon sa frame na yon. So, pinaliwanag sa kanya, ginawa niya. Kaya nung gabi na, ay nakabukas yung kanilang ilaw nung kwarto. Then, pagpasok ng US military, ang sabi ng babae, Han, pakipatay mo naman yung ilaw natin, matulog na tayo. Then, pagpatay ng sundalo ng ilaw, biglang lumiwanag yung frame. At nakita nung babae yung ganda nung picture na hinangaan ng US military. At nagulat maging yung sundalo at sabi niya, paano mo napagana yan? Yan yung hinahanap ko kagabi, yan yung gusto kong makita ninyo kagabi. Kaya lang kagabi hindi siya nagliwanag. Paano yan lumiwanag ngayon? Paano lumabas yung picture na yan? At ang sabi ng babae, kasi dito sa likod ng frame, merong French instruction na kinakailangan gawin para lumiwanag to. At ang sabi ng US military, ano nakasulat? Ito isang instruction na ang sabi, if you let me in the sunlight, I will shine for you in the dark night. If you let me in the sunlight, I will shine for you in the dark night. Sa mga life-changing moments na ibinibigay ng Diyos, doon tayo nililiwanagan ng Diyos. Doon niya ipinapakita yung kanyang kadakilaan para sa ating lahat. Pero kapag ka nawawalan tayo ng pag-asa, yun yung dark moment sa buhay natin. Pero tandaan natin, and-expose na tayo ng Diyos sa kanyang kadakilaan. Kaya pag sumapit yung dark moment, lilitaw at lilitaw pa din ang kadakilaan ng Diyos
na magiging dahilan para magkaroon tayo ng pagbabagong buhay. Huwag mong palampasin ang mga pagkakataon na binibigay ng Diyos at magdasal ka para magkaroon ka ng pagbabagong buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sama-sama po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinakita mo, Ama, ang kaluwalhatian ng iyong anak na si Jesus sa pagbabagong anyo nito. Panibaguhin mo rin ang aming buhay sa lahat ng aspeto nito. Kami dumadalangin. Ang atin pong itutugon, Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para kay Francisco na aming Santo Papa, kay Buenaventura Famadico na aming Obispo, mga pari, diakono, relihiyoso at relihiyosa, gampanan nawa nila ng may sigasig ang misyon ng awa ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, tukdin nawa nila ang panawagan ng salita ng Diyos na patuloy pangalagaan ang kabanalan ng buhay at ipalaganap ang pag-ibig, kapayapaan at katarungan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa paghilom ng mundo sa pandemyang dulot ng COVID-19, bigyan mo nawa ng kagalingan ang lahat ng may sakit, kalakasan para sa lahat ng naghihikahos, mga frontliners, at kaming lahat na patuloy na nananalig sa iyong awa. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga taong nais nang tumalikod sa kanilang makasalanang pamumuhay, matanggap nawa nila ang grasya ng iyong awat habag sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga katekumen, panindigan nawa nila ang kanilang layuning itakwil ang kasalanan upang matanggap nilang ganap ang buhay at kaligtasang dulot ni Kristo Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga yumao, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, makasapit nawa sila sa buhay na ipinangako mo sa kanila noong sila'y binyagan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Diyos naming Ama, patuloy nawang manaig sa amin ang iyong banal na awa. Pakinggan mo ang aming mga panalangin at sa pamamagitan ng iyong banal na salita, ganap nawa kaming makapaghanda habang kami nananabik na ipagdiwang ang misteryo ng iyong muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Nang may pagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa ay magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Bonaventura naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Sa katahimikan, isama po natin ang mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. Ni San Vicente Ferrer na aming patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa pamumuno ni Jesus.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsiluhod ang lahat. An act of spiritual communion. Jesus ko, naniniwala akong tunay kang naririto sa banal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat sa mundo at gustong-gusto kong tanggapin ka sa sakramento. Subalit hindi kita matatanggap ngayon sa komunyon, kaya pakanin mo sana ang aking kaluluwa sa panloob at espiritual na pamamaraan. Sumasangkap ako at nakikiisa sa iyo ngayon, tulad din ng pagtanggap ko sa iyo sa komunyon. Amen. Panalangin para sa Sinodo. Narito po kami, O Espiritong Banal, natitipon sa inyong pangalan. Kayo ang tangi naming gabay. Manahan po kayo sa puso namin. Ituro ang daan na dapat tahakin. At paano nararapat itong taluntunin. Kami ay mahina at makasalanan. Huwag nawa kaming gulo ay pagmulan, niiligaw kami ng kamangmangan, na pati pagkilos nami maaapektuhan. Tulutan po ninyo kami magkaisa, upang magkalakbay kaming sama-sama, patungo sa walang hanggang buhay nyo, nang di lumalayo sa tama at totoo. Ang biyayang ito'y inyo pong ibigay, yayamang kayo saan man at kailanman, ay Diyos na nagmamahal, kaisa ng Ama at Anak, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo. Sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa karigtan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna para po sa ilang paalala. Una po ay pinapaabot po ang taus-pusong pasasalamat sa mga patuloy po na nagbibigay tulong sa ating parokya, sa mga nag-aalay po ng semento hollow blocks, gayon din po sa mga nagdo-donate sa iba't ibang paraan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At gayon din naman, pinapaalam po sa inyo na sa darating pong March 26 ay anniversary po ng ating parokya bilang isang shrine. Pero bago po yung March 26, magkakaroon po tayo ng Triduum. Na po ito'y paghahanda para sa celebration ng Shrinehood. Kaya mula po March 23, 24, 25, ang magmimisa po sa atin ay mga Dominican priests para po lumalim yung ating pagkilala sa ating Pintakasi San Vicente Ferrer. Then sa March 26 naman po, ang misang pasasalamat ng ating pong parokya sa kanyang anniversary bilang shrine ay sa ganap na 4:00 ng hapon. Ito po'y araw ng Sabado. Inaanyayahan po ang lahat na makipagdiwang bilang pasasalamat natin bilang isang mananampalataya sapagkat ang ating parokya ay binayayaan, ginawa para maging isang shrine. Right after ng Mass ng March 26, isasagawa naman po ang Parish Lenten Recollection. Ito po'y ibibigay ni Reverend Father Felix Gutierrez mula po sa Diocese ng Pasig. Kung saan gagabayan tayo sa ating pagninilay ng paglalim ng pangunawa natin tungkol sa ating ipinagdiriwang na anniversary at the same time sa diwa po ng panahon ng Kwaresma. Then kinabukasan naman po, March 27 hanggang April 4, ito po ay Misa Nobenaryo bilang paghahanda naman natin sa kapistahan ni San Vicente Ferrer. Then sa April 5 naman po, kanyang kapistahan, ang misa po natin sa fiesta ay 7. 5 a.m., 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 ng umaga, ang misa ng obispo, concelebrated mass. Then sa hapon naman po, 4, 5:30 at 7 p.m. po ang huling misa. Sana po makiisa kayo sa celebration na ito.
Pagkatapos naman ho ng piyesta, yung susunod na linggo noon, Holy Week na po. Kaya sa mga nagnanais po na magkaroon ng palaspas ngayong pong darating na Holy Week, pwede na po kayong magpa-reserve sa tindahan po ng ating parokya. Doon po sa Lolo Enteng Store. Na doon po yung mga ating pong lingkod, parokya, na kung saan sila po ang naglilista ng reservation para po sa palaspas. Muli sa inyong lahat na nakisa sa ating banal na pagdiriwang, sa lahat po na naglingkod, nag-alay, nakisa po sa live streaming, maraming salamat po sa inyong lahat, lalong higit sa inyo pong presensya. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Palain rin. po kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa iniaalay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless po. Ingat kayo sa inyong pag-uwi. Marami tayong bayani na kinikilala sa ating bansa dahil ipinaglaban nila ang kasarinlan ng ating bayan. Mga taong nagbuwis ng buhay para makamit natin ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Pagmamahal sa bayan. Ngunit dahil sa pagsulong ng modernisasyon, maraming katotohanan tungkol sa pagiging makabayan ang nababaliktad ng maraming kasinungalingan. Kaya naman, bahagi ng ating pagiging makabayan ay ang ating pagiging makabatas at makatotohanan. Ikaw ay tunay na makabayan kung tapat kang sumusunod sa mga batas na itinatag para sa kabutihan ng lahat. Gayun din, matatawag kang makabayan kung inaalagaan mo ang katotohanan ng ating kasaysayan bilang pagbibigay galang sa mga Pilipinong nagbuwis ng buhay upang maipagmalaki nating tayo ay Pilipino. Ang mga katangiang ito ang dapat mong hanapin sa lider na iyong pipiliin. Ang iboboto mo ba ay makabayan, makabatas at makatotoo? Sa panahon ngayon, ating makikita ang napakaraming Pilipinong tunay na makabayan. Mga taong naglalaan ng oras, panahon at mga materyal na bagay upang tulungan ang maraming Pilipino na humaharap sa kahirapan. Nariyan din ang mga dedikadong guro, mga doktor at nurse, mga OFW, mga simpleng driver ng pampasaherong sasakyan na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya at para paglingkuran ang kanilang kapwa. Ang ating pagiging makabayan ay ating masasalamin sa ating pagiging makabatas. Nakakalungkot nga lang isipin na madalas kung sino pa ang nagpapatupad ng batas ay sila pa ang hindi nagiging tapat sa mga batas na ipinatutupad. Dito pumapasok ang inhustisya na nararanasan ng maraming Pilipino. Kaya naman, mahalagang tingnan mabuti kung ang leader na iyong pipiliin ay makabatas. Mahalagang tingnan ang kanyang track record kung meron ba siyang kasaysayan ng paglabag sa mga batas ng ating bansa mula sa simpleng batas trapiko hanggang sa mas malaking batas. Gayun din, ang mga isinusulong niya bang plataforma o mga ipinapangakong mga batas na ipapatupad ay naaayon sa ating konstitusyon at nakalaan para sa kabutihang panlahat. Ang pagiging makabayan at makabatas ay nakaugat sa pagiging makatotoo. Ang lider na nagpapahalaga sa katotohanan ay isang lider na tapat sa kanyang pinaglilingkuran. Walang tinatago, tinutupad lahat ng pangako at pinapahalagahan ang kasaysayan at kultura nating mga Pilipino. Sa paglaganap ng fake news sa ating social media, tila ang katotohanan ay palaging nasa panganin.
Mahalaga na tingnan mabuti kung ang leader na iyong pipiliin ay makatotoo. Handang ipakita ang kanyang track records ng walang alinlangan. Handang magpakumbaba sa sandaling siya ay magkamali. At tanging katotohanan lamang ang ipinapahayag. Tayo rin, maging makabayan, makabatas at makatotoo tayo. Siguraduhin sumusunod tayo sa mga simpleng batas na meron sa ating bansa. Siguraduhin hindi tayo nagiging sanhi ng pagkalat ng kasinungalingan sa ating lipunan. Sa ganitong paraan, tunay tayong makakapili ng mabuting leader na makabayan, makabatas at makatotoo.